Kabanata 16. Ito ay isang nakamamatay na punto ng katawan ng tao. Kumunot ang noo ni Graham, pakiramdam na ang taong ito ay nakabasa lang ng ilang kalahating lutong medikal na libro at gustong makakuha ng ilang kredito. Malamang na hindi alam ng tao na ito ay isang bagay na nakamamatay. Brat, ano bang sinasabi mo? Ang middle chest point at ang sole palace point ay maaaring parehong nakamamatay. Paano mo magagamit ang mga ito ng ganoon? Alam mo ba ang anatomy mo? Kinawian ng assistant ni Graham si Leon. Kagagaling mo lang yata dito after learning some half-baked medical skills to show off. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga taong katulad mo ang dahilan kung bakit ang mga alternatibong manggagamot ay magkaroon ng masamang reputasyon sa bansa. Maging ang moral ni Leon ay inatake sa puntong iyon. May iba pang gustong sabihin si Leon, ngunit mabilis siyang naputol ni Iris. Leon, nanganganib ang buhay ng aking lolo ngayon. Sinusubukan ni Graham na iligtas siya, kaya mangyaring huwag gumawa ng anumang gulo. Malungkot na sabi ni Iris. Kahit na iniligtas ni Leon ang buhay ni Iris, hindi ibig sabihin na magagawa ni Leon ang anumang gusto niya kapag kasama niya siya. At saka, ang buhay ng kanyang lolo ay nakataya sa sandaling ito. Hindi niya mapapayagan si Leon na gumawa ng gulo. Brat, kung magdulot ka pa ng gulo, papaalisan kita dito sa sandaling ito. Galit na pinandilatan ni Gilbert si Leon. Ibinuka ni Leon ang kanyang bibig upang magsalita ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita sa bandang huli. Inalis ni Graham ang kanyang atensyon kay Leon habang lubos niyang itinuon ang kanyang pansin sa kanyang sarili, at patuloy na tinatrato si Elder Young. Biglang nanginig si Elder Young sa kanyang kalagayan, at nawalan ng malay. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagkaroon ng duguan na kulay, tila may dugong tumutulo mula sa kanyang mukha. Ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mahina at hindi maayos, maging ang kanyang tibok ng puso ay nagsimulang maging irregular, na para bang ito ay hihinto. Nang makita iyon, kahit na sina Iris at Gilbert, na hindi sanay sa medisina, ay alam na ang sitwasyon ay hindi maganda. Ang kanyang dugo ay umaagos sa maling direksyon. Paano ito posible? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Graham. Hindi man lang siya naglakas loob na ipagpatuloy ang kanyang paggamot. Alam niya na, kung magpapatuloy siya, ang dugong dumadaloy sa maling direksyon ay maaaring umatake sa mahinang puso ni Elder Young, na maging dahilan para mamatay kaagad si Elder Young. Graham, ano ang nangyayari? Gulat na tanong ni Gilbert. I'm sorry, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Mahigit 40 taon na akong doktor, ngunit hindi pa ako nakakita ng sakit na kasing kakaiba ng kay Elder Young. Patawarin mo sana ako dahil hindi ako nakakatulong. Bumantong hininga si Graham. Ano, ikaw? Galit na galit si Gilbert. Halos mawala siya sa sarili at nagalit kay Graham on the spot. Gayunpaman, itinuring niya ang reputasyon ni Graham bilang isa sa mga pinakamahusay na doktor sa bansa. Si Graham ay iginagalang ng marami, kaya't nilunok niya ang kanyang mga salita sa huli. Graham, mangyaring gumawa ng paraan. Kailangan mong iligtas ang lolo ko, pakiusap ni Iris. I'm sorry, wala akong magagawa para tumulong. You should start getting his affairs. Mapait na umiling si Graham. Paano nangyari ito? Magaling ang lolo ko ngayon lang. Namutla ang mukha ni Iris. Siya ay natisod at bumagsak sa lupa na may luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang ina ay namatay ng maaga, at ang kanyang ama ay palaging mas nakatutok kay Daisy at sa anak ni Daisy. Ang kanyang lolo ang taong pinaka-close niya. Nang marinig ang masamang balita, halata kung gaano siya kalungkot at kawalang sigla. Lumakad si Leon at tinulungang tumayo si Iris, may gustong sabihin bago siya tumigil. Kanina, hindi siya nakakuha ng mahusay na tugon nung sinabi niya ang ilang bagay. Natakot siya mula doon at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kalungkot si Iris, hindi na siya nakatiis. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, mahina niyang sinabi, baka masubukan ko. Gusto mong subukan. Natigilan ang lahat ng sabay-sabay silang napalingon kay Leon,
at iniisip kong nagkamali sila ng narinig. Oo, maaaring nasa hindi kapani-paniwalang panganib ang buhay ni Elder Young sa ngayon, ngunit may pagkakataon pa rin na iligtas siya. Baka mailigtas ko siya, sabi ni Leon pagkatapos maglabas ng lakas ng loob. Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ay tumahimik. Ang pag-igting sa kapaligiran ay maaaring putulin gamit ang isang kutsilyo. Anong biro, maging si Graham, ang banal na doktor, ay hindi nakapagpagaling sa sakit ni Elder Young. Sino ka sa tingin mo? Ano ang maaari mong gawin? Sa tingin mo ba mas mahusay ang iyong mga kakayahan kaysa kay Graham? Nanunuya ang mukha ni Graham. Ikaw ay ganap na maling akala. Nakakunot ang noo ni Graham habang sinusukat si Leon bago sinabing, "Doktor ka rin ba?" "Hindi ako doktor," umiling si Leon. "Ikaw, hindi ka man lang doktor. How dare you speak so much nonsense? Kahit na ikaw ay isang doktor, walang paraan na ikaw ay sapat na mahusay upang pagalingin ang sinuman sa iyong edad. Isa ka lamang sinusubukang tumayo at makakuha ng atensyon." "Anong clown?" Galit na galit si Gilbert habang tinitigan ng masama si Leon. Siguradong, kinutya na naman si Leon. Iyan ay hindi ganap na tiyak. Sa sandaling nagkakilala si Leon at si Lolo, sinabi niyang nasa panganib ang buhay ni Lolo. Gayun din, binanggit niya na natama ni Graham ang mga maling puntos ng gamutin ni Graham si Lolo ngayon lang. Iyon lang wala ni isa sa atin ang naniwala sa kanya. Gayunpaman, malinaw na siya ay tama. Naalala ni Iris ang nangyari kanina, at siya ay unti-unting lamilinaw sa kanyang ulo. Bigla siyang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngayon, sinasabi niyang kaya niyang iligtas si Lolo. Baka siya ay kaya iyon. Natahimik si Gilbert, at walang sinasabi. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react sa pamamagitan ng pag-snort, he just had na may ilang maswerteng hula. Wala itong patunay. In the end, hindi siya doktor. Hindi ko siya papayagan na walang ingat na tretuhin ang iyong lolo. Ganito na ang kalagayan ni Lolo. Gusto mo bang tingnan lang habang unti-unti siyang namamatay? Sinabi ni Graham na hindi niya kayang gamutin ang lolo. Bakit hindi natin hayaang subukan si Leon? Baka makagawa siya ng milagro. Pakikipagtalo ni Iris ng marubdob. Siya ay hindi kapani-paniwalang malutas. Ang ekspresyon ni Gilbert ay hindi kapani-paniwalang hindi sigurado. Alam niya na sinubukan ng kanyang anak na babae ang lahat dahil sa desperasyon, ngunit wala rin siyang magandang ideya. Ginoo, dahil sinasabi ng taong ito na mayroon siyang paraan, hayaan siyang subukan ito. Gusto kong palawakin ang aking pananaw at makita kung gaano siya kasanay. Diretsyong sabi ni Gilbert. Siya ay nasa larangan ng medisina sa loob ng maraming taon at hindi kailanman naging mapagmataas. Kaya lang, napakabata pa ni Leon, at hindi man lang doktor si Leon. Maging ang banal na doktor ay hindi mapagaling ang kakaibang sakit ni Elder Young. Hindi siya makapaniwala na magagawa ni Leon. "Brat, minsan lang ako magtitiwala sa'yo. Kung hindi mo siya mapagaling o kung sumusubok ka lang ng anumang mga trick, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang." Malamig na ngumuso si Gilbert, hindi na pinigilan si Leon. "Leon, tulungan mo ang aking lolo. Please make sure you cure him," pakiusap ni Iris na malungkot ang mukha niya. Si Leon na lang ang natitira niyang pag-asa. "Ako, gagawin ko ang aking makakaya," tila nakahinga si Leon nang sabihin niya iyon, ngunit hindi siya kumpiyansa. Pagkatapos noon, naglakad siya sa harap ni Graham. "Graham, pwede bang humiram ng guwantes?" Tumango si Graham, sa ilalim ng kanyang pagtuturo, ang katulong ay nag-aatubili na iniabot ang ilang guwantes kay Leon. Isinuot ni Leon ang gloves at huminga ng malalim. Sa kanyang isip, lumitaw ang isang mapa ng mga pressure point. Sinimulan niya na para tamaan ang pressure point sa harap ng dibdib ni Elder Young. Ang middle chest point, ang soul palace point, ang energy sea point. Lahat ng mga pressure point na ito ay mga fatal pressure point sa katawan ng tao. Papatayin ka nila kapag hindi tama ang pagkatama nito. Mukhang mahihirapan si Elder Young na makaligtas dito. Nanunuya ang mga katulong.
Umiling din si Graham, at bigo kay Leon na basta-basta na lang sa paggamot. Pagkatapos noon, parang may bigla siyang naalala. Nagbago ang ekspresyon niya at kahit siya na nagsimulang huminga ng mas mabilis. Maaaring ang kakaibang pamamaraan na ito ay ang 6 points of faith. Maaaring baguhin ng 6 points of faith ang kapalaran ng isang tao. Hanggat ang pasyente ay humihinga pa, maaari silang maging mabuhay muli. Si Graham ay nagbasa ng maraming libro at manual noon. Nakita niya ang mga talaan tungkol sa 6 points of faith sa isang ancient na tala Erewhon. Tinarget ng 6 points of faith ang mga nakamamatay na pressure point, na nakikipaglaban sa apoy sa pamamagitan ng apoy upang iligtas ang mga buhay. Gayunpaman, ang mystical technique ay nawala sa loob ng maraming siglo. Wala pang nakakita nito. Gulat na gulat si Graham habang nakatitig mismo kay Leon na mga pamamaraan. Kailangan daw gawin ang 6 points of faith na may panloob na enerhiya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang pamamaraan sa sinaunang gamot. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Leon ay tila walang kapangyarihan o panloob na lakas sa kanila. Grabe rin ang mga galaw niya na parang baguhan. Hindi siya mukhang gumagamit ng panloob na lakas. Sa sandaling ito, si Graham ay hindi kapani-paniwalang hindi sigurado. Siya ay hindi masabi kung ito ang mystical na 6 points of faith. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagkatapos ng paggamot, si Leon ay ganap na namutla. Namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang ulo habang nakaupo sa sahig. Halos himatayin siya sa pagod. Hindi pa rin siya tunay na doktor. Hindi niya magagamit ang kanyang panloob na kapangyarihan sa kanyang paggamot. Halos hindi niya nagawa ang paggamot sa pamamagitan ng pag-asa sa hindi kilalang enerhiya na iyon sa kanyang katawan. Ubu, sa sandaling iyon, biglang tumugon si Elder Young. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumalsik ng ilang subo ng dugo. Mabilis niyang nabahiran ng pula ang damit at sahig. Pagkatapos noon, ipinikit ni Elder Young ang kanyang mga mata, na hindi gumagalaw. Maging ang kanyang paghinga ay huminto. Para siyang namatay. Lolo, tatay, sabay na bulalas ni Iris at Gilbert. Napasigaw sila sa paghihirap habang tumatakbo sila kay Elder Young. Alam ko na ang taong ito ay sinusubukan lamang na tumayo at magpakitang gilas. Hindi ko alam na siya ang magiging dahilan ng lahat ng gulong ito. Sa wakas ay ibinuwis ni Elder Young ang kanyang buhay sa kanya. Lumalala ang mundo dahil sa mga taong katulad mo. Umiling ang katulong. Alam niya na ito ang magiging resulta ng kawalang ingat ni Leon, kaya hindi na siya nagulat. Napailing din si Graham sa panghihinayang. Naisip na niya iyon. Ginamit ni Leon ang 6 points of faith pero parang nag-o-overthink lang siya. Leon, kasalanan mo ang lahat. Pinatay mo ang tatay ko. Si Gilbert ay galit na hinawakan niya ang kwelyo ni Leon. Hinayla niya ang payat na si Leon mula sa sahig. Namumula ang mga mata niya sa galit. Gusto niyang patayin si Leon sa mismong lugar. Kahit na nasa bingit ng kamatayan si Elder Young, humihinga pa rin siya. Hanggat hindi siya namatay, sila ay magkakaroon pa rin ng kaunting pag-asa. Gayunpaman, salamat sa walang ingat na pagtrato ni Leon, kahit na natanggal niya ang pag-asa na iyon. Ang galit sa puso ni Gilbert ay naiintindihan. Mga lalaki, alisin niyo ang lalaking ito. Pinatay niya si Elder Young. Dalhin siya agad sa pulis. Galit na sigaw ni Gilbert, at tumakbo ang ilang security guard mula sa labas. Pagkatapos noon, hinuli nila si Leon na parang isang kriminal. Ako, namutla ang mukha ni Leon, hindi niya alam ang gagawin. Lolo, nagsimulang umiyak si Iris. Napuno siya ng panghihinayang at pagkabigo. Inimbestigahan na niya si Leon bago ito. Si Leon ay bahagi ng Manson sa loob ng 3 taon at iginalang bilang walang silbi sa buong panahon. Wala siyang talent, kaya paanong alam niya paggamot? Hindi siya dapat nagtiwala kay Leon. Kung hindi, sa kanya hindi sana namatay si Lolo. It was already too late for her to regret anything.
Sa sandaling iyon, biglang naglabas si Elder Young ng ilang matinding ubo habang unti-unti siyang nagising. Napatulala si Graham at ang kanyang assistant sa nakita. Maging sina Iris at Gilbert ay natigilan. Maging si Leon mismo ay nabigla. Hindi nila inaasahan na mahimalang mabubuhay si Elder Young pagkatapos niyang mamatay ng mas maaga. Lolo, ayos ka lang. Kahanga-hanga iyon. Si Iris ang unang nag-react. Dali-dali niyang tinulungan si Elder Young na tumayo habang madamdamin. Dad, ano ang nararamdaman mo ngayon? Emosyonal ding sumugod si Gilbert. Anong nangyari? Nakakunot ang noo ni Elder Young habang nakatingin sa magulong harapan niya. Pagkatapos noon ay tiningnan niya ang pasa sa kanyang dibdib at parang may na-realize. Tumingin siya kay Graham at nagpapa-salamat na sinabi, Graham, ikaw ay isang banal na doktor. Salamat sa pagligtas sa akin. Nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang awkward si Graham. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Lolo, hindi si Graham ang nagligtas sa iyo. Si Leon ang nagligtas sa iyo. Habang sinasabi iyon ni Iris, nakita niya na nahuli si Leon ng kanilang mga security. Nagmamadali siyang lumapit at itinulak ang ilan sa mga gwardya sa tabi. Ano ang inyong tinatayo-tayo dyan? Bilasan niyo at bitawan niyo si Leon. Sa wakas ay nabawi ni Leon ang kanyang kalayaan at napabuntong hininga sa kaluwagan sa loob. Leon, pasensya na misunderstood ka namin kanina, nagmamadaling paghingi ng tawad ni Iris kay Leon. Pulang-pula ang mukha niya at nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan. Ayos lang. Ang mahalaga ay gising si Elder Young, sabi ni Leon. Hindi kapani-paniwalang masama pa rin ang pakiramdam ni Iris tungkol dito. Iniligtas ni Leon ang kanyang lolo, ngunit iba ang iginanti ng mga Young sa kanyang kabutihan. Gayunpaman, hindi nagreklamo si Leon. Wala daw siya anumang intensyon na sisihin siya sa lahat. Labis siyang naantig sa kabaitan nito. Ano ba talaga ang nangyari? Tulala na sabi ni Elder Young. Siya ay kakagising lang mula sa kanyang estado ng kawalan ng malay, kaya siya ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Ito ang nangyari. Lumapit si Iris at sinabi kay Elder Young ang lahat. Nagulat si Elder Young. Nagpadala siya ng sampal kay Gilbert na saway sa kanya. Ang tanga mo, anong ginawa mo? Sinubukan ni Leon na iligtas niya ako sa kabaitan ng kanyang puso. Hindi mahalaga kung nagawa niya akong pagalingin o hindi, ngunit sinubukan niya pa rin ang lahat. Paano mo masusuklian ang kabaitan niya ng ganyan? Bilasan mo at humingi ng tawad sa kanya. Hindi nagustuhan ni Gilbert si Leon pagkatapos ng lahat ng nangyari, ngunit sa mga pananakot ng kanyang ama, nag-atubili siyang naglakad at sinabing, Leon, mali ako sa ginawa ko ngayon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Mr. Young, masyado kang magalang. Ito ay maliit lamang na hindi pagkakaunawaan. Maayos ang lahat, sabi ni Leon sa isang nagmamadali na tuno. Sa sandaling iyon, lumakad din si Graham. Yumuko si Graham kay Leon, binata, pasensya na sa pagiging impolite ko ngayon. Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayang medikal. Ang mga ito ay halos mapaghimala. Nakuha mo ang aking pinakamalalim na paggalang. Isa pa, pwede ba kitang tanungin kung ang ginamit mo kanina ay ang 6 points of faith? Ang pamamaraan ay nawala sa loob ng maraming siglo. Sa sandaling binanggit niya ang 6 points of faith, si Graham ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagkasabik sa kanyang mukha. Ang kanyang katulong ay nasa estado ng hindi makapaniwala. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Leon. Ano ang 6 point of faith? I've never heard of it before, nagulat si Leon sa mga tanong ni Graham. Ang ginawa niya kanina ay hampasin ang mga puntong sumasalamin sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang tawag sa teknik na iyon. Tapos saan mo natutunan ang teknik na yan, pati ang iyong kasanayang medikal? Natarante si Graham. It was inherited, nag-aalangan na sabi ni Leon. Nakuha niya ang lahat ng mga alaalang iyon mula sa isang ninuno ng mga lobo, kaya hindi mali na tawagin itong mana. Nang makitang tila may tinatago si Leon, hindi itinuloy ni Graham ang pagpindot sa bagay na iyon. Ginawa ni Leon ay hindi gumamit ng anumang panloob na enerhiya noong ginagamot niya si Elder Young pati na rin,
kaya hindi masabi ni Graham kung ito ang 6 point of fate. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado siya. Ang katotohanan na nagawang gamutin ni Leon ang kakaibang sakit ni Elder Young. Nangangahulugan na ang kaalaman ni Leon sa medisina ay hindi kapani-paniwalang malalim. At least, dapat kasing galing niya si Leon. Binata, ito ang aking name card. Kung interesado ka, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa gamot sa hinaharap. Si Graham ay iniabot kay Leon ang kanyang name card. Pagkatapos noon, nagpaalam siya kay Elder Young bago umalis kasama ang kanyang katulong. Leon, hindi mo lang iniligtas si Iris, niligtas mo rin ako. Mula ngayon, isa kang pinahahalagahang panauhin ng mga Youngs. At ikaw ay isa ring dakilang benefactor namin. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Nagpapasalamat na sabi ni Elder Young. Siya ay isang mas sincere kaysa dati. Na hindi na kailangang. Hindi mo kailangang maging magalang. I don't want anything, nagmamadaling umiling si Leon. Hindi ako papayag niyan. Palaging binabayaran ng mga Youngs ang aming mga utang. Napakalaki ng naitulong mo sa amin. Kung tatanggapin lang namin ang lahat ng kabaitang iyon nang hindi ka binabayaran, hindi ako makakatulog ng mahimbing sa gabi, seryosong sabi ni Elder Young. Kanina, hinala niya na nag-aartista lang si Leon, kunwari ay tinatanggihan ang kanilang alok para mag-alok sila sa kanya ng mas maraming gantimpala. Gayunpaman, sigurado si Elder Young sa sandaling iyon na si Leon ay hindi na kayang balikan ang kanyang mga sinabi. Masyadong maingat si Elder Young. Bago pa makasagot si Leon, sinabi ni Iris, Leon, malaki ang pasasalamat sa iyo ni Lolo. Hindi ka na dapat humindi. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin sa amin. Gagawin namin ito. Nang makitang patuloy silang nagpipilit, tumahimik si Leon saglit bago sinabing, Elder Young, may hiling ako. Kailangan ko ng trabaho ngayon. Kung kaya mo, maaari ka bang mag-ayos ng isang matatag na trabaho para sa akin? Hindi ko iniisip na kahit maging isang regular na tindero. Iyon lang ang gusto mo. Hindi makapaniwala si Elder Young sa kanyang tainga. Nagulat din si Iris. May kinang sa kanyang kagandahan na mga mata. Akala niya ay kukuha si Leon ng pagkakataong makakuha ng isang bagay mula sa lahat ng ito, ngunit hindi niya inaasahan na isang trabaho sa lahat ang gusto ni Leon. Medyo masyadong simple ang kahilingang iyon. Tama, taimtim na tumango si Leon. Si Leon ay hindi masyadong edukado, at ang kanyang mga kakayahan kapag ito ay dumating sa trabaho ay medyo karaniwan din. Hindi magiging madali para sa kanya na mabilis na makahanap ng magandang trabaho. Kung mabibigyan siya ni Elder Young ng matatag na trabaho, malaking tulong ito para sa kanya. Leon, patawarin mo ako sa pagiging prangka, pero sa iyong kamangha-manghang mga kasanayan sa medikal, tiyak na hindi ito magiging mahirap para kang maging isang sikat na doktor tulad ni Graham. Bakit gusto mo ng regular na trabaho? Sabi ni Elder Young na nagtataka. Sa husay na ipinakita ni Leon kanina, maraming mayayaman at mga makapangyarihang tao ay handang harapin si Leon. Pero man, kapangyarihan, o katanyagan, madali itong makukuha ni Leon. Bakit kailangan niya ng trabaho? Yung, Elder Young, hindi ako magsisinungaling. Hindi pa ako natuto ng anumang mga kasanayang medikal noon, at wala akong anumang mga kwalifikasyon bilang isang doktor. Ang pressure point technique na ginamit ko sa pagtrato sa iyo ngayon ay isang bagay na minana ko sa aking mga ninuno, at ako ay kakaunti lang ang natutunan dito. Ang katotohanan na nagawa kong lunasan ang iyong sakit ay ganap na swerte, natatawang sabi ni Leon. Totoong ignorante siya pagdating sa medical na mga kasanayan, ngunit ang mga kasanayan na ipinasa sa kanya ng palawit ay walang kapantay. Sayang lang at hindi niya alam iyon. So yun ang nangyari. Nagulat si Elder Young. Ang katulong sa tabi niya ay may hitsura ng realisasyon sa kanyang mukha din. Nagtaka siya kung paano ang isang tao na ang mga medikal na kasanayan ay mas mahusay kaysa kay Graham na maaaring medyo hindi kilala sa lungsod ng Springfield. Kaya maswerte lang si Leon. Si Iris ang higit na nakakaalam tungkol kay Leon. Alam niyang hindi magaling si Leon, at hindi bihasa sa medisina. Si Leon ay isang mabait ngunit perwisyong tao.
Kahit na ano, niligtas mo pa rin kami ni Iris. Iyan ay isang hindi mapag-aalinlangang katotohanan. Tumawa si Elder Young bago sinenyasan ng kasambahay na kumuha ng bank card. Mayroong $1.2 milyong dito. Hindi gaano, ngunit ito lang ang paraan ko para mabayaran ka ng kaunti. Kailangan mong tanggapin. Hindi na kailangan, hindi ko kaya. Nagulat si Leon. Nagmamadali niyang itinaas ang mga kamay para tumanggi. Para sa kanya, ang $1.5 milyong ay isang astronomical na numero. Ito ay isang kabuuan na hindi niya maisip. Kinuha ni Iris ang card at itinulak ito sa mga kamay ni Leon. Ngumiti siya sa kay Leon, "Leon, wala kang pake sa ngayon. Pera ang eksaktong kailangan mo. Kunin mo na. Tungkol sa isang trabaho, aayusin ko ang isang angkop na posisyon para sa iyo sa aking kumpanya. Tretuhin mo ito bilang kabayaran sa pagliligtas mo sa buhay ko." Sige. Salamat, mapait na ngumiti si Leon. Siya ay pinalayas sa mga Manson nang walang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Siya ay ganap na sinira. Wala man lang siya na nagkaroon ng pinakamababang halaga na kailangan upang mabuhay, kaya kailangan niya ng pera. Gilbert, yung 2 kidnappers na kumuha kay Iris, kumusta ang pagpunta ng iyong investigasyon? Ito ba ay isang regular na kidnapping, o ay may tao ba sa likod ng lahat ng ito? Tanong ni Elder Young. Patay na ang 2, hindi sila umalis ng anumang mga pahiwatig. Ginamit ko ang lahat sa aking pagsusuri, ngunit hindi ko magawang maghanap ng anumang mga lead. Sa tingin ko baka regular lang na kidnapping, simpleng paliwanag ni Gilbert. Matapos kidnapin ng 2 hamak na yun si Iris, parang sila ay nagplanong maglipat ng pera gamit ang telepono ni Iris bago siya patayin para patahimikin ang sinumang saksi. Sa ibabaw, ang kanilang motibo ay pagnanakaw. Gayunpaman, kakaiba na ang 2 magnanakaw ay hindi humingi ng isang malaking ransom mula sa mga Young na may Iris bilang isang hostage. Na parang hindi puro para pera lang. Gayunpaman, ang mga masasamang iyon ay maaaring mga regular na magnanakaw lamang. Pagkatapos ninakawan si Iris, baka gusto nila siyang patayin at iwasang mag-iwan ng anumang mga pahiwatig. Gayun din, kung ginamit nila si Iris para humingi ng ransom mula sa mga Youngs, napaka-posible na magkaroon ng mga pulis na maalerto. Mabuti pa kung ganoon. Kung may tao sa likod ng lahat ng ito, sisiguraduhin kong mamamatay siya ng kakilakilabot. Si Elder Young ay may masamang kislap sa kanyang mga mata. Napakalakas ng mga Youngs. Normal para sa sinumang karibal sa negosyo o kaaway na magkaroon ng target sa ulo ni Iris. Sinabi sa kanya ng intuition ni Elder Young na hindi ito regular na pagkidnap, ngunit wala siyang ebidensya, kaya hindi siya maaaring maging tiyak.